Ang pagkamatay ni Moises ay kabilang sa mga pinakamahiwagang pahina sa buong Biblia. At ang nangyari pagkatapos nito ay isang bagay na hindi pa naririnig ng marami. May mga supernatural na labanan, imposibleng mga himala, at mga paghahayag na lubos na magbabago sa paraan ng iyong pagtingin sa pananampalataya at sa salita ng Diyos. Manatili hanggang sa huli dahil ang huling paghahayag ang siyang lubos na aantig sa iyong puso. Isa sa mga pinakamahalagang bagay na naganap ay ang espiritual na labanan para sa katawan ni Moises. Mayroong isang lihim na nakatago sa mga pahina ng Biblia na hindi namamalaya ng karamihan. Nang mamatay si Moises sa tuktok ng bundok Nebo, isang bagay na supernatural ang nangyari. Isang bagay na may matinding-tindi na kahit ang kamatayan ay hindi mananatiling tahimik. Ang Biblia, sa aklat ni Judas, talata 9, ay nagtatala na ang arkanghel na si Miguel ay nagkaroon ng alitan kay Satanas tungkol sa katawan ni Moises. Isipin mo iyan sandali. Nais ng diablo ang bangkay ng isang lingkod ng Diyos. Bakit? Dahil alam niya na ang katawang ito ay may napakalaking simbolikong halaga para sa mga tao ng Israel. Hindi sila hinarap ni Miguel batay sa kanyang sariling lakas at iyon mismo ay isang aral sa buhay. Sinabi niya, "Sinasaway ka ng Panginoon." Judas 19. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lumalaban sa kaaway ayon sa sarili niyang mga pamamaraan. Tinatawag nito ang pangalan ng Diyos bilang pinakadakilang autoridad sa sansinukob. Dito mismo tayo natututo. Ang espiritual na labanan ay hindi napapanalunan sa pamamagitan ng pagsigaw. Ito ay napapanalunan sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Diyos. Itinuro sa atin mismo ni Jesus na ang lakas ng mananampalataya ay hindi nagmumula sa kanyang sarili, kundi sa nagsugo sa kanya. At bakit hinangad ni Satanas ang katawang ito? Itinuturo ng mga eskolar ng Biblia na binalak ng kaaway na gamitin ang mga labi ni Moises bilang isang bagay ng pagsamba na ginagawang isang bansang sumasamba sa Diyos-Diyosan ang mga tao ng Israel. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay pumigil sa lahat ng ito sa isang simple at mapagpasyang paraan. Siya mismo ang naglibing kay Moises at hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung nasaan ang libingan. Kapag may itinatago ang Diyos, walang puwersa ng impyerno ang makakahanap nito. Mayroong isang kilusan na nagsisimula sa langit at lumalampas sa isang bangkay sa isang lambak ng Moab. Ang pangalawang bagay na nangyari ay ang panahon ng pagdadalamhati para kay Moises. 30 araw. Ganoon katagal tumayo ang mga tao ng Israel sa kapatagan ng Moab na nagdadalamhati sa pagkamatay ni Moises. 30 araw ng sama-samang pagdadalamhati ng mga luhang ibinuhos para sa isang pinunong gumabay sa bansang ito sa loob ng 40 taon sa disyerto. Isipin ang bigat nito. Para bang isang buong bansa ang nawalan ng ama. Si Moises ay hindi lamang isang pinunong pampulitika. Siya ang lalaking kinausap ng Diyos ng harapan na parang isang kaibigan. Exodo 33:11. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng isang kakulangan na tila imposibleng punan. At narito ang isang bagay na iilang tao lamang ang napapansin sa Biblia. Sa loob ng 30 araw na iyon ng pagdadalamhati, walang kaaway ang sumalakay sa Israel. Walang haring Kanaanita, walang hukbo, walang tribong galit na kumilos laban sa mahina at hindi gumagalaw na ito. Hindi ito nagkataon lamang. Ito ang kamay ng Diyos na tumatakip sa kanyang bayan sa kanilang sandali ng pinakamalaking kahinaan. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na kapag tayo ay nasa pinakamahinang kalagayan, iyon mismo ang panahon kung kailan nagtatayo ang Diyos ng isang di nakikitang pader sa paligid natin. Gaya ng sinasabi sa Awit 34, talata 7,
Ang anghel ng Panginoon ay nagkakampo sa paligid ng mga natatakot sa kanya at inililigtas niya sila. Ngunit ang pagdadalamhati ay hindi maaaring magtagal magpakailanman. May panahon ng pagtangis at panahon ng pagkilos. At malinaw ang Biblia tungkol dito sa Ecclesiastes 34. Kinailangang bumangon ang Israel mula sa pagdadalamhati at sumulong. Ang lupang pangako ay nasa kabilang panig ng Jordan at ang mga tao ay nasa parehong lugar pa rin. Minsan pinahihintulutan ng Diyos na dumalaw sa atin ang sakit, ngunit hindi niya kailanman nilayon na mangibabaw sa atin ang sakit. At nang matapos ang 30 araw, may nangyaring nagpabago sa lahat. Isang tinig ang nagsimulang magsalita. Ang ikatlong bagay na nangyari ay ang direktang utos ng Diyos kay Josue. Kaagad matapos ang panahon ng pagdadalamhati, nagsalita ang Diyos. Hindi sa pamamagitan ng isang anghel, hindi sa pamamagitan ng isang propeta. Ang Diyos mismo ang nagbuka ng kanyang bibig at direktang nagsalita kay Josue. At ang unang sinabi niya ay, "Si Moises na aking lingkod ay patay na," nang walang pagpipigil sa mga salita nang hindi pinapahina ang dagok. Kinilala ng Diyos ang pagkawala, ngunit agad niyang itinuro ang susunod na mangyayari. Iyon ay napakalakas. Hindi kailanman itinatanggi ng Diyos ang sakit, ngunit hindi niya kailanman hinahayaang ang sakit ang maging huling salita. Ang buong Biblia ay patunay na pagkatapos ng bawat pagtatapos, isinulat na ng Diyos ang susunod na kabanata. Natakot si Josue, at hindi iyon itinatago ng Biblia. Paano papalit ang sinuman kay Moises, ang lalaking naghati sa dagat na pula na umakyat sa bundok Sinai at bumaba na dala ang batas ng Diyos sa kanyang mga kamay? Napakalaki ng pressure kay Josue. At kaya naman inulit ito ng Diyos ng ilang beses sa kabanatang iyon. Magpakalakas ka at magpakatapang. Kapag inulit ng Diyos ang isang bagay, ito ay dahil alam niya ang lalim ng ating nararamdaman. Hindi siya mekanikal. Para siyang isang ama na nakatingin sa mata ng kanyang anak at nagsasabing, "Alam kong natatakot ka, ngunit sasamahan kita." At ang Diyos ay higit pa sa emosyonal na paghihikayat. Binigyan niya si Josue ng isang objetibong pangako at praktikal na tagubilin na magnilay-nilay sa salita araw at gabi. Sa madaling salita, si Jesus, ang buhay na salita, gaya ng ipinapakita sa Juan 11, ay dapat nasa sentro ng bawat desisyon, bawat hakbang, bawat labanan. Ang pananampalataya ni Josue ay hindi itatayo sa kanyang sariling katapangan, kundi sa katiyakan na ang Diyos ay lumalakad sa harap niya. At upang patunayan ito, isang bagay na imposibleng mangyari sa harap ng buong bansang iyon. Ang pang-apat na nangyari ay ang paghahati ng ilog Jordan noong panahon ng pagbaha. Umaapaw ang Jordan, malinaw ang Biblia. Panahon ng pagbaha nang umapaw ang ilog sa lahat ng pampang nito. Josue 3:15. Hindi ito isang payapang batis. Ito ay isang malakas na likas na harang. At sa kabilang panig ay ang mga nakukutaang lungsod ng Kanaan. Sa pananaw ng tao, ito ang pinakamasamang posibleng panahon para tangkaing tumawid. Ngunit doon mismo kumikilos ang Diyos. Sa sandaling sinasabi ng lohika ng tao na imposible, sinasabi ng pananampalataya ngayon. Inutusan ng Diyos ang saserdote na may dalang kaban ng tipan na unang humakbang sa tubig bago pa man mangyari ang anumang himala. At nang dumampi ang mga paa ng mga saserdote sa tubig, tumigil ang tubig. Josue 3:16. Hindi unti-unti, tumigil sila. Sinasabi ng Biblia na natipon ang tubig mga 30 kilometro pataas sa Agos, malapit sa lungsod ni Adan. Ang lahat ng tao ay tumawid sa tuyong lupa. Iyan ang pananampalataya sa pinakadalisay nitong anyo. Kumilos ka at binubuksan ng Diyos ang daan.
Naipakita na ito ng Biblia noon kay Moises sa dagat na pula. Exodo 14:21 hanggang 22. Ngunit ngayon ay sinasabi ng Diyos sa isang bagong henerasyon, "Ako ang Diyos na iyon, ang aking kaluwalhatian ay hindi kumupas." At nakita ng mga haring Kanaanita ang lahat ng ito. Sinasabi sa Josue 5, isa na nang malaman nila ang ginawa ng Diyos, ang kanilang mga puso ay natunaw sa takot. Ang himala ng Jordan ay hindi lamang isang pagtawid. Ito ay isang deklarasyon ng psikolohikal na pakikidigma. Hindi kailangan ng Diyos ng isang estratehiyang militar upang talunin ang Canaan. Kailangan niyang malaman ng kaaway na ang Diyos ay nasa gitna ng Israel. Ang pananampalataya ng kanyang bayan ang pinakamakapangyarihang sandata na umiiral. Ngunit ang pinakamalaking pagkabigla ay darating pa. Dahil malapit nang makatagpo si Josue ng isang taong magpapabago sa lahat. Ang isa pang nakakabiglang bagay na nangyari pagkatapos ng kamatayan ni Moises ay ang pagpapakita ng commander ng hukbo ng Panginoon. Nag-iisa si Josue na nagmamasid sa lupain malapit sa Jericho nang tumingala siya at nakita ang isang lalaki sa harap niya na may hawak na tabak. Josue 5:13. Ang reaksyon ni Josue ay agaran at matapang. Lumapit siya sa lalaking ito at direktang nagtanong, "Kasama ka ba namin o kasama ang kaaway?" Ang tugon na ibinalik ay isa sa mga pinakakapansin-pansin sa buong Biblia. Hindi, ako ay naparito bilang pinuno ng hukbo ng Panginoon. Ang taong ito ay hindi naparito upang pumanig, siya ay naparito upang manguna. Mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng Diyos na nasa ating panig at tayo na nasa ating panig upang mapabilang sa Diyos. Agad na naunawaan ni Josue, siya ay nagpatira pa sa lupa at sumamba. At pagkatapos ay may nangyari na hindi naiintindihan ng karamihan. Inutusan ng Diyos si Josue na hubarin ang kanyang mga sandalyas dahil ang lugar kung saan siya nakatayo ay banal. Ito mismo ang nangyari kay Moises sa nagliliyab na palumpong, Exodo 35. Walang ginagawang hindi sinasadya ang Biblia. Ipinahihiwatig nito na ang figurang ito ay isang theophany, isang nakikitang manifestasyon ng Diyos mismo. Ang pananakop sa Kanaan ay hindi isang kampanyang militar ng tao. Ito ay isang digmaang makalangit na nagaganap na, at si Josue ay inanyayahan lamang na sumali rito. Narito ang paghahayag na kakaunti ang nakakaunawa. Hindi si Josue ang tunay na komander ng labanang ito. Siya ang instrumento. Itinuturo sa atin ng pananampalatayang Kristiyano na si Jesus ang Panginoon ng mga hukbo, ang nagpakita kay Josue, ang nangunguna sa kanyang mga tao sa bawat labanan. Sa Apokalipsis 11:14, ipinapakita ng Biblia si Jesus na bumabalik sakay ng puting kabayo bilang komander ng mga hukbo sa langit. Ang nakita ni Josue sa parang na iyon ay isang makahulang anunsyo ng isa na tunay na namamahala sa kasaysayan. At hindi nagkataon na ang pangalang Josue at ang pangalang Jesus ay eksaktong pareho. Magbubukas ito ng isang pinto na magbabago sa paraan ng iyong pagbabasa ng Biblia. Ngayon, ihanda ang iyong puso para dito dahil ito ang isa sa pinakamagandang paghahayag sa buong Biblia. Ang pangalang Josue sa Hebreo ay Joshua. Nang isalin ang pangalang ito sa Griego, ito ay naging Jesu. At ang Jesu na isinalin sa Ingles ay Jesus. Literal na magkapareho ang pangalan ni na Josue at Jesus, at hindi ito nagkataon lamang. Ito ay isang propesiya na nakasulat sa mismong wika. Ang Biblia ay isang aklat na natitiklop pabalik sa sarili nito sa mga paraang hindi kayang likhain ng isip ng tao. Ipinapahayag na ng Diyos si Jesus bago pa man ang Bethlehem, bago pa man ang krus, sa pamamagitan ng pangalan ng isang general ng Israel. At ang pagkakatulad ay higit pa sa pangalan. Kinakatawan ni Moises ang batas. Tinanggap niya ang 10 utos, itinatag ang sistema ng mga sakripisyo,
at pinangunahan ang mga tao sa hangganan ng lupang pangako. Ngunit hindi ito pinasok ni Moises. Bakit? Dahil ang batas, gaano man kaluwalhati, ay walang kapangyarihang akayin tayo sa huling destinasyon. Malinaw na ipinaliwanag ito ni Pablo sa Roma 8:3. Ang batas ay pinahina ng laman. Si Josue, Jesus ang tumawid sa Jordan, ang pumasok sa lupang pangako, ang namuno sa mga tao sa kanilang mana. Natutupad ng biyaya ang hindi kailanman kayang maisakatuparan ng batas. At ang pananampalataya kay Jesus, ang tanging paraan na tunay na magdadala sa atin sa lupang ipinangako ng Diyos. Malinaw ang Hebreo 4:8. Kung binigyan ni Josue ang mga tao ng tunay na kapahingahan, hindi sana nagsalita ang Diyos kalaunan tungkol sa ibang araw. Ang kapahingahang ibinigay ni Josue ay pansamantala lamang, isang anino. Ang kapahingahang iniaalok ni Jesus ay walang hanggan. Ang buong Biblia ay tumutukoy sa sandaling iyon. Ang anak ng Diyos na may parehong pangalan ni Josue ay dumaan sa kamatayan habang tumatawid si Josue sa Jordan. Sinasakop ang hindi kayang sakupin ng anumang batas ng tao. Kapag binasa mo ang lumang tipan ng may ganitong pananaw, mapagtatanto mo na si Jesus ay nasa bawat pahina, sa bawat pangalan. Sa bawat himala, ang Biblia ay palaging tungkol sa Kanya. Maaaring naroon ka ngayon, kung saan mismo ang Israel, nakatayo sa tabi ng ilog, nakatingin sa kabila, hindi sigurado kung makakatawid ka. Maaaring ito ay isang buhay na tila walang pag-asa, isang kasalanan na tila napakalaki, isang sakit na tila walang katapusan, ngunit ang tinig ding iyon na nagsalita kay Josue ang nagsasalita sa iyo ngayon. Magpakatatag ka at magpakatapang sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumunta. Si Jesus ay nasa kabilang panig na naghihintay sa iyo at hindi siya dumating para lamang ipakita sa iyo ang daan. Siya ang daan. Ang tanging desisyon na magpapabago sa lahat ay ang maniwala sa Kanya at isuko ang iyong buhay sa Kanya ngayon. Kung naunawaan mo ang mensahe ng video na ito, i-click ang like button ngayon at isulat sa mga komento, Panginoong Jesus, tulungan mo akong maging malakas at matapang. Amen.